Maria! Saan ka galing? Bakit lagi kang nawawala tuwing gabi? Huwag mo nang alamin, Mark. Para sa'yo rin to. Sabihin mo nga, Maria. May lalaki ka ba? Anong ginagawa niyo sa dilim? Tumigil ka na! Hindi mo gusto yung malaman na totoo. Pipiliin ko ang sakit ng katotohanan kaysa sa kasinungalingan. Ako ang dahilan ng mga bangkay na natagpuan nila. Ako yung halimaw na hinahanap nila. Maria, mahal kita. Kahit ano ka pa. Hindi mo dapat sabihin yan, Mark. Dahil ikaw ang susunod kong pagkain. Follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Mahal? Salamat ah. Salamat pumayag kang sumama sa akin pa uwi dito sa probinsya ni nanay. Wala na rin naman kasi akong magagawa, mahal. Mukhang hindi naman talaga tayo titigilin ni mama hanggat hindi tayo na ikakasal eh. Kaya mas okay na rin tong bumukod tayo sa kanya. Para na rin hindi kayo ma-stress ng magiging anak natin. Lalo na't ilang buwan na lang lalabas na siya. Kaya nga eh. Gusto ko rin namang maikasal na sa'yo. Sino ba namang babae ang ayaw maiharap sa altar, di ba? Kaya lang wala eh. Dumating sa atin tong si baby. Hindi lang talaga tayo magawang maintindihan yung nanay mo. Ayaw lang talaga yata niya sa akin. Ano ko ba naman, mahal? Hayaan mo na. Huwag mo nang gaano isipin si mama. Basta kapag nakaraos tayo, pakakasalan agad kita. Pasensya ka na talaga sa kanya ha. Masyado kasing reliyoso ang pamilya namin. Kaya hindi talaga aprobado sa kanilang pagsasama ng wala pang kasal. Hayaan mo na. Masaya naman dito sa probinsya ni nanay. Sayang nga lang at kung kailan nakauwi na tayo rito for good, wala na siya. Matagal ko na talagang gustong umuwi rito eh. Sana nakauwi tayo ng buhay pa si nanay. Bakit ba naman kasi bigla-bigla na lang siyang pinuha sa akin? Oo. Bakit sumisimangot ka na naman? Huwag ka nang malungkot, okay? Sigurado ko kung nasan man si Nanay Gloria ngayon, masaya na siya. At wala nang dinaramdam na sakit. Ay, tama ka mahal. Dapat, masaya lang. Sabi nga sa akin ni nanay noon, kapag dito ro tayo tumira sa probinsyang kinalakihan niya, magiging maaliwalas ang pagsasama natin kasi magaan ang buhay dito. Hindi kagaya sa Maynila. Dito, malaya tayo. Walang sisita sa atin. Yun naman pala eh. Smile na ulit, okay? Ay, teka. Ayun na pala yung terminal ng jeep. Bababa na tayo. Halika na, mahal. Isang maaliwalas at mapagpalang araw po sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa paborito kong horror channel sa YouTube. Ang Kwentong Takip Silim. Itago nyo na lang po sana ako sa pangalan kong Charlene o mas kilala sa tawag na Cha na mga nakakakilala sa akin ng personal. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay nangyari noong batang-bata pa kami ng mister kong si Baste. At bago lang kaming nagsasama. 20 anyos ako nang mapuntis ako noon sa panganay naming anak. Habang si Basti naman ay nasa 25. Pareho naman na kaming may trabaho noon. Pero laking pagtutol ng kanyang ina nang magdesisyon kaming magsama na sa iisang bubong. Kahit na hindi pa kami kasal. Itago na lang natin siya sa pangalang Nanay Dele. Ang noon ay biyanan kong hilaw na isa sa mga active member ng kanilang church. At talagang naging isang matinding hadlang noong una sa pagsasama namin ni Baste. Halos araw-araw, ipinaramdam sa akin ni Nanay Dele noon na kasalanan ang ginagawa naming pagsasama ng anak niya. Madalas niya akong bungangaan at dahil doon ay madalas din niya akong naipapahiya sa mga kapitbahay Manila o mga kapwa church members na dumadalaw sa kanilang bahay para mag-Bible study. Hanggang sa napiko na ako at hindi ko na kinaya ang dinadanas ko sa kanila. Buti na lang, mabait at may paninindigan ang napili kong maging ama ng anak ko. Kaya naman nagdesisyon din siyang bumukod na
at pagbigyan akong doon na lang tumira sa iniwang bahay sa akin ng yumao kong nanay. Alam din kasi ni Baste na noon pa lang, pangarap ko na talagang tumira doon. Kahit kasi nung buhay pa ang nanay ko, hindi talaga kami napatira doon ng matagal. Dahil sa Maynila na halos ako pinalaki, lalo't doon na siya nangangatulong para may maipangtusto sa akin. Pero simula pagkabata ko pa lang, punong-puno na ako ng magandang impresyon sa lugar na yon. Dahil sa mga kwento sa akin ni nanay, maganda raw doon, masarap ang buhay, kasi pwede kang mag-alaga ng hayop o magtanim ng mga gulay-gulay sa bakuran. Malaki naman ang sakop ng lupa namin. Higit sa lahat, mababait daw ang mga magkakapitbahay, kahit na hindi naman sila magkakadugo. Malayo rin sa magulo at maingay na mundo sa Maynila. Insan, ikaw na nga ba talaga yan? Diyos ko, namiss talaga kita ng sobra. Tagal din nating hindi nagkita ah. Ate Lorena! Oo, ako nga to. Namiss din kaya kita. Grabe naman, Insan. Ang ganda-ganda mo. Parang lalo pang bumata ang itsura mo eh. Hula ko. Iyan ka sa pagbubuntis, no? Babae ang ipinagbubuntis mo. Ang galing mong manghula, ate. Oo, tama ka. Babae nga tong magiging anak namin. Ay, siya nga pala. Munti ko nang makalimutan. Si Baste nga pala. Tatay nitong magiging anak ko. Hello. Magandang hapon sa'yo, Ate Lorena. Asawa mo? Akala ko ba hindi natuloy ang kasal niyo? Kaya mag-isa ka lang na uuwi rito sa atin siya. Hindi ko pa asawa, Ate Lorena. Live-in partner pa lang. Naudlot nga ang kasal namin dahil nabuntis ako. Pero hindi naman kami naghiwalay, no? Di yata tayo nagkaintindihan o nagkausap tayo sa telepono. Ang mahal kasi ng tawag eh. Ganun ba? Hindi ko lang yata masyadong naintindihan yung kwento mo. Sobrang saya ko nung nalaman kong uuwi ka rito sa atin. Siya nga pala. Hello din sa'yo, Baste. Tama ano? Baste ang pangalan mo. Oo, ate. Teka, bakit parang bigla kang namutla dyan, te? Ganun ba kagwapo to magiging mister ko, ha? Anong... Wala. Wala naman siya. Ito naman. Oo, siya nga pala. Ito nga pala ang anak ko. Si Lawrence. Anak, bumati ka sa mga tito at tita mo. Ay, may bata pala dyan sa likod mo, ate. Ngayon ko lang napansin. Pasensya ka na. Mahihain kasi tong pamangkin mo, kaya tago ng tago. Hindi talaga itong madalas makihalubilo, lalo na sa mga hindi niya kakilala. Parang ako lang nung mga bata pa tayo, ano? Ganyan din kasi ako nun eh. Hello pala sa'yo, Lawrence. Ako nga pala si Tita Cha. Ilang taon ka na? 9 na taon na siya, Cha. Sensya na ulit ha, hindi kasi mahilig magsalita tong pamangkin mo. Sobrang mahihain talaga siya, pero hindi naman siya pipe. Nagsasalita rin siya kapag nagugustuhan niya. Ay, ganun ba? Sayang naman. Ang cute-cute pa naman niya. Manang-mana sa tita. Oo nga pala, Ate Lorena. Bakit nga pala sinundo mo pa kami rito sa terminal? Akala ko ba doon na tayo magkikita sa bukana ng baryo? Diba, doon naman ang daan itong jeep? Naku, nakalimutan ko kasing sabihin sa'yo nung nagtawagan tayo sa telepono na hindi na ganun kadaling bumiyahe papunta dito sa atin mula sa bayan. Wala na kasing dumadaan na kahit anong sasakyan doon. Kasi nasa dulo na raw ang lugar natin at medyo matarik ang daan. Kaya kapag lalabas kami kailangan pa namin magrenta ng tricycle. Kaya ayun, naisip kong abangan na lang kayo rito. Ay, ganun ba? Nako, ano bang ginagawa ng mga politiko sa atin? Wala man na ba silang aksyon? Ay, pero salamat ate ha. Kaya lang, sana hindi mo na lang isanama tong si Lawrence. Baka mapagod siya masyado sa biyahe eh. Wala rin kasi ako mapag-iiwanan sa kanya sa bahay, Cha. Bakit? Nasaan pang kinakasama mo ate? Nasa trabaho pa? Bigla na lang noong nalungkot ang mukha ng pinsan kong si Ate Lorena nang mabanggit ko ang kinakasama niya. Saka siya biglang umiling. Napakunot agad ang noo ko. Pero dahil doon,
Pati na rin sa naging reaksyon niya kanina nang malamang may kasama akong nobyo. May ideya na agad ako kung bakit. Hindi pa man siya nagsasalita. Iniwan na kami ni Kuya Nelson mo. Ha? Bakit naman ate? Nako, mahabang kwento. Sa bahay na lang natin pag-usapan. Kaya tara na. Umuwi na tayo muna bago dumilim. Hindi maganda kung gagabihin tayo sa daan. Ay, sa wakas. Nakarating din. Ito na ba yung sa inyo, mahal? Grabe, ang laki nga pala talaga ng bakuran nyo, no? Pwedeng-pwede nga tayong mag-alaga ng mga hayop dito, oh. O kaya magtanim ng mga gulay. Sabi ko naman sa'yo mahal, di ba? Isa pa, kapag nakabalik ka na ulit sa trabaho, hindi ka matatakot na iwanan muna kami ni baby. Dahil nandyan lang sa Ate Lorena sa katabing bahay, oh. Safe na safe kami rito. Trabaho? Ang ibig nang sabihin siya, aalis din dito yung kinakasama mo? Oo ate, kailangan niya kasing tapusin muna ang kontrata niya dun sa Maynila bago siya lumipat sa branch nila dyan sa bayan. Abay, maganda yun kung ganun. Ha? Anong ibig mong sabihin ate? Ang ibig kong sabihin, maganda yun na may trabaho pa rin siya kahit nandito siya sa probinsya. Kahit naman mas mura at mas magaan ang pamumuhay dito, kaysa doon sa Maynila, mahirap pa rin magpalaki ng bata ngayon, no? Pera pa rin ang kailangan ninyo, Cha. Handa na ba kayong dalawa? Tama ka naman doon ate. Pero nakalive pa ng 3 linggo si Baste. Dahil nga sasamahan niya muna ako makapag-adjust dito sa atin bago siya bumalik ng Maynila. Isa pa, gusto ko rin kasing magbakasyon muna siya. Ang sipag kaya nito ate. Ngayon lang siya titigil sa trabaho eh. Ano? Ate, kanina ko pa napapansin. Ang weird mo mag-react. May problema ba kung nandito si Baste? Wala naman, Cha. Ang akin lang, paano gastusin niyo sa loob ng 3 linggo kung hindi pala magtatrabaho itong kinakasama mo? Ate, ano ka ba? Siyempre may ipon kami, no? Siyempre, hindi naman papayag tong si Baste na wala kaming kakainin dito. Ganun ba? Pasensya ka na, Insan, ha? Nag-aalala lang kasi ako sa'yo. Ayoko kasing maranasan mo kung ano ang naranasan ko kay Kuya Nelson mo. Kaya nagkakaganito ako. Ate, ano ka ba? Ayos lang ako, no? Mabait itong napili kong lalaki. Hinding-hindi niya ako sasaktan. Ayos lang yun, Ate Lorena. Naiintindihan kita. Nagpapasalamat nga ako na ganyan kalaki ang malasakit mo sa kanya. Pero malinis naman ang intensyon ko kay Cha. Makakaasa ka sa akin na wala akong ibang gusto kundi ang mapabuti sila ng magiging anak namin. Tinanguan lang ako ni Ate Lorena noon, pero maluha-luha pa rin ang mata niya at kita pa rin doon ang sobrang lungkot. Kaya talagang nagtataka na ako kung bakit. Ganun pa man, pagod na ako noon. Kaya ang gusto ko na lang muna ay magpahinga bago ako makipagkwentuhan sa kanya. Ano nangyayari sa'yo, Cha? Ayos ka lang ba? Diyos ko! Ate, ang OA mo. Sumipa lang ang baby ko eh. Naku mahal, baka naman napagod na rin si baby sa biyahe. Halika na, pumasok na muna tayo sa loob para makaupo ka na at makapagpahinga. Titimplahan kita ng gatas. Ang sweet naman ng mahal ko. Sabi sa'yo ate, mahal na mahal ako niyan. Mukha nga. Teka ate, sino yung babaeng yun? Ha? Aling babae? Itinuro ko kay Ate Lorena yung babaeng namataan kong nakatayo. Mga ilang metro ang layo mula sa bakuran namin. Nakatingin kasi sa amin ito na para bang sinisipat niya kami ng maigi. Kaya bigla akong nakaramdam ng pagkailang. Ayun ate oh, yung maganda, sa kambistisang babaeng yun. Nakatingin dito sa direksyon natin. Wala yan, Cha. Anak yan ang bagong salta rito sa atin.
Wag mo na lang siyang pansinin. Usap-usapan kasi dito na may sira siya sa pag-iisip eh. Ang mabuti pa, pumasok na tayo sa loob. Huwag niyong buksan ang bintana para hindi pumasok ang hamog sa bahay. Tutal, malapit na rin namang gumabi. Okay. Halos itulak na kami ni Ate Lorena noong papasok sa loob ng lumang bahay na iniwan sa akin ng nanay ko. Kaya lalo pang tumindi ang pagtataka ko noon sa mga ikinikilos niya. Simula nang magkita kami kanina, hindi ko alam kung bakit biglang nagbago ang ekspresyon niya. Nang malaman niyang titira sa bahay si Baste kasama ko. Parang may gusto siyang sabihin sa akin ng mga sandaling yon, pero nagdadalawang isip siya kung itutuloy ba niya o hindi. Mahal, ito na pala yung gatas mo. Ipapasok ko lang sa kwarto itong mga gamit natin ha. Pagkatapos maghahain na ako para sabay-sabay na tayo ni na Ate Lorena ng kumain ng hapunan. Sige, mahal. Thank you. Oh, ate. Wala na si Baste. Sabihin mo na kung ano ba yung kanina mo pa gustong sabihin sa akin. Aha? Naku, ate. Huwag ka nang maglihim pa sa akin. Kilalang kilala kita. Alam ko kapag may tinatago ka. Kaya sige na. Sabihin mo na. Ano ba yung bumabagabag dyan sa isip mo at kanina ko pa napapansing parang aligagang-aligaga ka? Kasi... Ano ba yan? Nakakagulat naman yun. Ano yun, pusa? Sinasabi ko na nga ba, nandito na siya, Diyos ko. Ha? Ano bang binubulong mo dyan sa kisame, ate? Nakasan mo nga at hindi kita maintindihan eh. Ay, grabe namang maghabulan ng mga pusa rito, ate. Parang masisira na yung bubong. Hindi pusa yan siya. Ha? Eh ano? Magandang gabi sa inyo, Sonia. Pasensya na kayo. Biglaan lang ang pag-uwi nitong pinsan ko at ng asawa niya. Kaya hindi na ako nagpaalam sa inyo. Sana naman, hayaan niyo na silang magpahinga. Huwag kayong mag-alala. Ipapakilala ko naman sila sa inyo bukas. Parang sirang bigla na lang sumigaw ng ganon si Ate Lorena na para pang may kinakausap siya habang nakatingla pa rin sa bubungan ng bahay. Ako naman noon, takang-taka kung napapano ba siya. Hindi ko tuloy alam noon kung ano ang sasabihin. Nakatingin lang ako sa kanya, na lukot ang mukha ko. Hanggang sa biglang lumabas si Baste sa kwarto. Oh, anong nangyayari dito? Ano yung ingay niyo yun? Tsaka, bakit parang nakakita kayo ng multo dyan? Huwag kang maingay, Baste. Hindi pa siya umaalis. Ha? Ate, bakit ba? Ano ba kasi talagang nangyayari dito? Nawiwerduhan na ako sa'yo ah. Pasensya na kung hindi ko agad nasabi sa inyo kung ano talaga ang sitwasyon dito sa baryo natin. Hindi ko na kasi talaga alam. Akala ko mag-isa ka lang kasi uuwi dito sa atin. Pasensya ka na talaga. Gusto ko lang naman ng kasama. Oh my gosh, Ate Lorena! Bakit ka umiiyak? Ano ba talagang... Pero bago ko pa man nun matapos ang itatanong ko kay Ate Lorena, muli ay ginulat na naman kami ng isang kakaibang tunog sa labas ng bahay. Tunog na animoy malalakas na pagaspas ng pakpak ng isang napakalaking ibon. Sonia, alam kong ikaw yan. Makinig ka naman sa akin. Gusto ko lang makasama ang pinsan ko dahil patagal ko na siyang hindi nakikita. Dito na sila titira ng asawa niya simula ngayon. Kaya sana naman ay maging mabait din kayo sa kanya. Ate Lorena! Sino bang kausap mo dyan? Aswang. Aswang. Napalingon ako bigla noon sa pamangkin kong si Lawrence nang bigla na lang itong nagsalita matapos niyang higitin ang laylayan ng suot kong t-shirt. Kunot ang noo ko nang mapagtanto ko kung ano ang salitang binanggit niya. Anong sabi mo, Lawrence? Pakiulit nga.
Aswang po, Tita Cha. Aswang po ang kausap ni Mama. Lawrence! Hindi ko mo yung bibig mo. Baka marinig ka niya. Gusto mo bang magalit siya sa'yo? Delikadong galitin ang mga yan. Ate, ano bang sinasabi ni Lawrence? Saka na lang natin pag-usapan yun siya, ha? Sasabihin ko sa'yo ang lahat kapag may pagkakataon na. Basta, makinig lang muna kayo sa akin. Dito lang muna kayo, okay? Huwag kayong susunod. Lalabasin ko lang muna saglit si Sonia. Pero, ate, Mahal, hayaan mo na lang muna si Ate Lorena. Mukha namang alam niya ang ginagawa niya eh. Salamat, Baste. Ikaw na muna ang bahala dito sa asawa mo, pati dito kay Lawrence. Saglit lang ako. Huwag kayong lalabas. Wala na akong nagawa noon, kundi ang panoorin na lang si Ate Lorena na lumabas ng pintuan ng bahay namin na puno ng pagtataka sa kung ano ba talaga ang totoong nangyayari sa lugar na yon. Sobrang wala akong kaide-ideya. Naririnig kong may kausap si Ate Lorena sa labas ng bahay, pero hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Kaya naman naglakad ako noon papalapit sa bintana ng bahay. Hinawi ko yung makapal na kurtina noon. Tapos, saka ako sumilip sa maliit na pagkakasiwang ng bintana. mahal, yung magandang babaeng nakita kong nakatingin sa atin kanina, yun ang kausap ni Ate Lorena. Teka, wala ko bang may sira sa pag-iisip yun? Teka, Lawrence, anong ginagawa mo? Bigla na lang akong hinila ni Lawrence noon palayo ng bintana. Pagkatapos ay ibinalik niya sa pagkakasara yun at inayos muli ang kurtina. Pagkatapos noon ay umiling din siya sa akin na para bang sinasabi niyang huwag ko na ulit bubuksan ang bintana at manatili na lang ako sa pwesto ko. Sumunod na lang ako. Kahit na nagtataka na talaga ako sa mga nangyayari at hinintay na pumasok ulit si Ate Lorena ng bahay. Lawrence, anak! Lawrence, buksan mo na ulit tong pinto! Si Mama Lorena mo ito! Agad na tumakbo si Lawrence sa pintuan at pinagbuksan ng mama niya nang kumatok ito maya-maya. Ate Lor, Kumain na tayo ng hapunan. Pagkatapos, magpahinga na tayo. Bukas na tayo magkwentuhan at mag-usap. Bumati lang daw sa atin ang kapitbahay. Kaya naisipan niyang dumalaw pero umuwi na rin siya pagkatapos namin mag-usap. Lawrence, anak, dito muna tayo matutulog ngayong gabi, ha? Sasamahan natin sina Tita Cha at Tito Bastemo para makapagpahinga tayo na maayos. Sige na, tulungan mo na lang maghain si Mama para makakain na tayo. Ate Lorena, mag-usap nga tayo. Cha, kung ano man ang gusto mong itanong sa akin, huwag ngayon. Ipagpabukas mo na. Sasagutin kita pagkasikat ng araw kapag sigurado na akong walang nakikinig sa atin. Halika na, kumain na tayo. Maaga kaming natulog ng gabing yun. Mabuti na nga lang at dinalaw agad ako ng antok sa kabila ng matinding pagtataka at kabang nararamdaman ko dahil sa ikinikilos ni Ate Lorena. Siguro, dala na rin ang matinding pagod sa naging biyahe namin at sa pagbubuntis ko. Oh, Cha, gising ka na pala. Tamang-tama. Maluluto na tong sinangag at itlog na tuyo. Maupo ka na dyan at ipaghahain na kita. Salamat, Ate Lorena. Si Baste, tulog pa ba? Oo, ate. Pero siguradong gigising na rin yun maya-maya kapag naramdaman niyang wala na ako sa tabi niya. Kung ganun ikaw na lang muna kakausapin ko. Ikaw na lang din ang magparating sa kanya na sasabihin ko sa'yo. Pero bago ko simulan to, gusto muna kitang balaan. Kakaiba tong sasabihin ko sa'yo pero totoo at seryoso ang bagay na to. Tandaan mong hindi ako magsisinungaling sa'yo o gagawa ng kahit anong kwento para lang takutin ka. Okay. Diretsahin mo na ako, ate. Kagabi mo pa ako binibitin.
Kasi nga, Cha, itong baryo natin, hindi na to kasing saya na mga kwento sa'yo noon ni Chang. Ibang-iba na ang baryong to, Cha. Simula nang dumating dito ang angkan ni na Mang Ador. Sinong Mang Ador? Ang ama ni Sonia. Ang pinuno ng angkan ng bagong salta rito. Bakit? Ano bang mayroon sa kanila at parang takot na takot ka? Ano ba sila, mga sindikato? Ano bang klaseng mga tao sila? Para katakutan mo sila ng ganyan. Sunod-sunod ang naging pag-iling ni Ate Lorena sa tanong ko. Halata sa mukha niya na hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa akin ang gusto niyang sabihin. Ang totoo niyan, Cha, hindi sila mga tao. Mga aswang sila. Ano? Pinaglaloloko mo ba ako, ate? Kwentong kutsero lang yung mga aswang-aswang na yan. Ano ka ba? Maniwala ka sa akin, Cha. Totoo ang mga aswang. Totoo sila. At kaya kong patunayan yan sa'yo. Halika, sumama ka sa akin. Bigla na lang hinigit ni Ate Lorena noon ang kamay ko at dinala sa bakuran namin kung saan matatanaw mo mula roon ang dalawang malalaki at bagong tayong mga bahay na mga ilang metro din ang layo mula sa amin. Nakikita mo ba yung bahay na yun, Cha? No. Sige, tanawin mo ang itsura ng bubungan nila. Tapos sabihin mo sa akin kung ano yung napapansin mo. Teka, bakit may malalaking butas sa bubungan ng dalawang bahay na yun, ate? Dahil dyan sila dumadaan sa gabi, Cha. Oras na magpalit sila ng anyo at ilabas na nila ang mga pakpak nilang hindi nagkakasya kung sa pintuan sila dadaan. Pakpak? Oo, mga pakpak. Mga pakpak na halos kawig na mga paniki. Ngunit mas malaki pa at may pino at itim ang mga balahibo na tumitiklop lang tumatakip sa buong katawan nila kapag matutulog na sila sa umaga. Kakaibang angkan ng mga aswang na yan, Cha. Dahil hindi sila takot na ipakita sa mga tao ang tunay nilang itsura. Kapag dumadaan ka sa harap ng bahay ng mga yan at sinusubukan mong sumilip sa bintana nila, makikita mong mga nakatiwarik sila habang balot na balot sa mga sarili nila. Yung mga pakpak nila nakabalot sa katawan nila. Gaya ng paano rin matulog ang mga paniki. Diyos ko! Bakit hindi mo agad sinabi sa akin to, ate? Alam mo namang buntis ako, hindi ba? Delikadong lagay namin ang anak ko sa lugar na to. Hindi naman basta-basta nananakit o nabibiktima ang mga aswang na yan, Cha. Kaya nga hanggang ngayon dito pa rin kami nakatira, di ba? Kahit ang mga iba pa nating kapitbahay, normal pa rin ang pamumuhay nila. Sa totoo lang, mas naging ligtas pa nga itong lugar natin simula nung dumating ang angkan nila. Dahil hindi na dito nagpupuntahan ng mga sindikato at rebelde para magtago sa mga otoridad. Isa pa, hindi sila tulad ng iba pang lahi ng aswang na nababalitaan natin dahil hindi nila hilig kumain ng mga buntis, sanggol, matatanda o bata o kahit yung mga may sakit. Iba ang gusto nila, Cha. Ano bang gusto nila? Mga binata. Mga lalaking wala pang asawa o hindi pa kasal. Ano? Bakit? Anong klaseng hilig yan? Hindi ko nga rin alam kung bakit ganun siya Hanggang ngayon pala isipan pa rin sa aming mga taga rito yung tungkol dyan. Basta ang alam namin, madalas mangunsunada ng mga binata si Sonia. Ang nag-iisang anak at unika iha ng pinuno nilang si Mang Ador. Alam mo kasi, usap-usapan dito kasi na malapit na raw mamatay si Mang Ador sa sobrang katandaan niya. Kaya naghahanap na sila ng papalit sa kanya. Puro kababaihan kasi ang miyembro ng lahi nila. Kaya kailangan nilang humanap ng susunod na pinuno at ang balak nila gawing aswang din ang sino mang binatang mapupusuan ni Sonia. Kaya lang ano, ate? Kaya lang, kailangan muna nitong pumasa sa lahat ng pamantayan nila. Dahil kung hindi, imbis na gawin nila itong asawa, gagawin nila itong pagkain. Wala rin nakakaalam na kahit sino sa amin kung anong klaseng pamantayan pa yun.
Ilang beses na nga naming nakitang may kinukuha silang binata rito, Cha. Kadalasan, mga miyembro ng sindikato na napapadpad dito sa atin para magtago. At ang lahat ng yun, hindi na nakalabas pa sa 2 bahay na yan. Kaya ba ganun na lang ang reaksyon mo kahapon? Nang makita mong kasama ko si Baste, ate? Oo. Ang totoo, natatakot ako para sa kanya. Ang totoo kasi niyan, Cha, si Nelson. Isa siya sa mga nakursunadahan ni Sonia. Dahil alam niya, hindi pa kami kasal. Kaya may tuturing niya pang binata si Nelson. Na kahit 2 taon na nun ang anak namin. Diyos ko, ate! Huwag mo sabihin, kinain din nila si Kuya Nelson? Malakas na dumagongdong noon ang dibdib ko nang maisip na baka yun nga ang nangyari kay Kuya Nelson, kaya ito biglang nawala. Mabuti na lang, umiling si Ate Lorena at nakayukong nagpaliwanag sa akin. Hindi, Cha. Hindi naman sa ganun. Wala nangyaring masama kay Nelson dahil nung unang beses pa lang na napansin niyang ibang ipinukol na tingin sa kanya ni Sonia. Umalis na agad siya sa lugar na to. Nagpakalayo-layo siya. Kahit kami ng anak niya, hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Hanggang isang araw, nagpadala na lang siya ng sulat sa akin. Kalimutan na lang daw namin siya. Ano? Iniwan ka niya? Kayo ni Lawrence? Kasalanan ko rin naman siya. Masyado akong kampante na hindi kami sasaktan ng angka ni Namang Ador. Dahil nakakasalamuhan naman namin sila ng maayos. Matagal na akong inaaya ni Nelson na umalis sa lugar na to pero takot ako eh. Mas takot akong makipagsapalaran sa ibang lugar kaysa makisama sa mga aswang na wala namang ipinapakitang masama sa amin nung una. Bakit hindi pa rin kayo umalis yung tumakas si Kuya Nelson? Hindi ko kasi alam kung saan kami pupunta siya. Hindi nga ako marunong magbasa man o magsulat man lang. Saka, alam mo naman ang nangyari sa akin nung bata pa tayo, di ba? Ayaw kong maranasan ng anak ko kung ano ang naranasan ko nung napadpad ako sa Maynila na yan. Naging pulubi ako doon ng ilang taon. Lahat ng pang-aalipusta, pangahamak, pang-abuso. Naranasan ko doon yun lahat bago niyo ko kinupkup ni Chuck nung nalaman niyo ang sitwasyon ko. Bakit hindi mo ko sinubukang kontakin? Ate Lorena naman! Sinubukan ko, Cha. Pero nung nagawa kitang makausap, natatandaan mo ba yun? Sinabi mo sa akin kung ano yung sitwasyon mo sa binan mo. Pati na rin ang tungkol sa pagbubuntis mo kaya nagdalawang isip na rin akong magsabi sa'yo ng problema. Nung huli tayong nagkausap, akala ko hiwalay na kayo ni Baste. Kaya nagdesisyon kang dito na lang tumira. Kasi wala naman sanang magiging problema kung ikaw lang ang uuwi rito kahit buntis ka. Diyos ko, paano na ngayon yan, Ate Lorena? Paano kapag pati si Baste nakursunadahan ni Sonia? Huwag ka mag-alala. Sinasabi ko naman sa kanya kagabi na asawa mo si Baste at kakakasal niyo lang na 2. Kaya nga umalis na siya agad. Basta, wala dapat makakaalam na nagsasama kayo sa labas ng matrimonya ng kasal, ha? Hanggat maaari, dapat umakto kayong tunay na mag-asawa para hindi naman kayo mapahamak ni Basti. Saka, ito, suotin niyo to. Sing-sing? Saan galing to, ate? Bigay sa akin ni Nelson yan. Ang totoo kasi, bago nangyari ang lahat ng yun, nagpaplano na kaming magpakasal. Nag-iipon na lang kami noon ni kaso biglang dumating ang kanina Mang Ador. At ayun na nga, nangyari na ang mga nangyari. Sa totoo lang, gusto ko sanang sabihin noon kay Ate Lorena na babalik na lang kami ni Baste sa Maynila. Pero nagtatalo ang damdamin ko sa 2 dahilan. Una, ayokong patunayan sa biyanan kong hilaw na tama siya. Na hindi namin kayang mamuhay nang wala ang tulong niya. At pangalawa, naaawa ako kay Ate Lorena at sa pamangkin kong si Lawrence kung iiwanan namin sila ulit. Matindi kasi ang pinagdaanan ni Ate Lorena noong siya ay napadpad sa ibang lugar
Kaya naiintindihan ko kung bakit ayaw na niyang umalis noon sa baryo namin na siyang naging comfort zone niya. Kahit pa sabihing may nakaambang panganib sa lugar na yon. Kung akong tatanungin, mas gusto kong bumalik na lang tayo sa Maynila, mahal eh. Pero kilala kita. Alam ko namang hindi ka matatahimik sa pag-aalala kung iiwan natin si Ate Lorena dito. Kaya sige, dito muna tayo hanggang sa makumbinsi mo siyang sumama na lang sa atin pabalik ng Maynila. Talaga, mahal? Ayos lang sa'yo? Oo, naawa na rin naman ako sa kanila eh. Hindi ko rin kayang iwanan na lang sila basta rito. Pero sana, makumbinsi mo siya agad, mahal. Huwag ka mag-alala, mahal. Mukhang safe naman tayo rito, sabi ni Ate Lorena. Basta yung sinabi ko sa'yo, ha? Tandaan mo, mag-asawa na tayo. Tinanguan ako ni Baste at pinisil ang kamay ko ng nakangiti. Matapos kong ipaliwanag sa kanya ang lahat at matapos naming magkasundong mananatili muna kami sa baryong yon hanggang sa makumbinsi namin si Ate Lorena na sumama na lang sa amin pabalik ng Maynila bago pa matapos ang 3 weeks leave niya. Napagkasunduan din namin na hindi na kami babalik sa puder ng biyanan ko at mangungupahan na lang sa ibang lugar pagbalik namin para makaiwas sa gulo. Pero sa kabila ng ngiti ni Baste noon, kita ko pa rin sa kanya na nag-aalala pa rin siya gaano man niya yon itago sa akin. Kahit nga yung ginawa niyang pagsuksok ng balisong noon sa tagiliran niya, nang malaman niyang aswang ang angkan ni na Sonia, ay hindi nakaligtas sa paningin ko. Nasa ganun kaming pag-uusap ni Baste nang biglang pumasok si Ate Lorena sa kwarto namin. Iba ang tinging ipinukol niya sa amin. Nandiyan na sila sa labas. Tsa, Baste, gusto nila kayong makilala. Ate, sigurado ka bang safe makipag-usap sa kanila? Pataas pa naman ang sikat ng araw ngayon, Tsa. Hindi rin naman sila umaatake ng ganitong oras kaya halika na, kasama nila si Mang Ador. Si Sonia? Mahal, huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Baka ikapahamak pa natin kapag humarap ka sa kanila na masyadong kabado. Sorry. Basta tatandaan yung dalawa. Harapin niyo sila pero huwag kayong hahakbang sa labas ng pintuan. At huwag na huwag niyo rin silang iimbitang pumasok sa loob ng bahay. Kapag kasi inimpitan niyo sila, para niyo na rin silang binibigyan ng permisong pumasok dito ng kahit anumang oras. Sige Ate Lorena, tatandaan namin yan. Kung gano'n tara na at baka mainip pa sila. Hinawakan na lang ulit noon ni Baste ang kamay ko at pinisil para bigyan ako ng suporta. Kaya naman, bumuga na lang ako ng hangin at nagsimula ng sumunod sa kanila ni Ate Lorena. Paglabas namin ng kwarto, natanaw ko agad na may mga tao nang naghihintay sa labas ng pintuan ng bahay namin. Nakaharap sila sa loob at nag-aabang sa paglabas namin ng tahimik. Agad na nagkatagpo ang mga mata namin ng maganda at mistisang babaeng yon, si Sonia. Magandang tanghali sa inyong mag-asawa. Maligayang pagdating dito sa baryo. Magandang tanghali din ho. Ako si Baste. Ito naman ho ang asawa kong si Charlene. Ador naman ang pangalan ko. At ito ang anak ko, si Sonia. Kamusta kayo? Masaya akong makilala kayo sa wakas. Humihingi nga pala ako sa inyo ng paumanhin. Dahil sa ginawang pang-iistorbo nitong anak kong si Sonia sa inyo kagabi. Pasensya na kayo't minsan na lang kasi may mapadpad na bisita dito sa baryo. Oo nga. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Alam kong natakot ko kayo kagabi. Tahimik lang akong nakikinig sa kanila na mga sandaling yon. Dahil sa totoo lang, ay masyado kong takot na ibuka man lang ang bibig ko. Sobrang lakas nga ng pagdagungdong noon ang dibdib ko. At pakiramdam ko'y maiihina ako sa kaba.
Kung hindi lang panay ang pisil ni Baste sa kamay ko na hindi niya binibitawan, iba ang ipinakitang tapang ni Baste na mga sandaling yon. Lalo kong humahanga sa kanya dahil alam kong natatakot din naman siya. Pero kalmado pa rin siya sa harap ng mga kakaibang nilalang na yon. Sa kabila noon, pansin na pansin ko ang paraan ng pagtitig ni Sonia kay Baste na para bang may halong takam dahil makailang ulit ko siyang nahuling napapakagat sa kanyang labi kapag nagsasalita ito. Alam kong alam naman ninyo kung ano kami. Mukhang nasabi na rin naman sa inyo ni Lorena. Kaya hindi na kami mapapanggap pa sa harap ninyo. Pero kahit na iba kami, huwag kayong mag-alala. Dahil hindi naman kami basta-basta nananakit ng mga taong hindi naman namin tinuturing na kaaway. Wala kayong dapat na ipangamba habang nandito kayo. Basta't makisama lang tayo sa isa't isa. Maganda ho kung ganun, mga Ador. Asahan niyo hong pakikisamahan namin kayo ng maigi. Basta't maging ganun lang din ho kayo sa amin. Oo naman. Magiging mabait kami sa inyo. Kaya sana, huwag ka nang manginig sa takot doon, Charlene. Pasensya ka na sa asawa ko, Sonia. Talagang natakot siya kagabi nang bigla akong dumalaw eh. Naiintindihan ko naman yun. Pasensya na ulit kayo sa akin, ha? Ayos lang. Mabuti na rin at nagkakilala na tayo. Maraming salamat po sa pagdalaw niyo sa amin, Mang Ador. Ninitian pa ako ni Sonia noon. Pero hindi ko talaga magawang ngitian siya pabalik. Kaya tinanguan ko na lang siya. Takot na takot ako. Kaya nakatago lang ako sa likod ni Baste na mga sandaling yon. Kahit na mukhang mga normal na tao lang naman ang kaharap namin. Bagamat napansin kong tama nga ang sinabi ni Ate Lorena sa akin kanina. Mukhang si Mang Ador, malapit nang mamatay. Dahil sa totoo lang ay, mukha na itong bangkay ngayon pa lang. O siya, kung ganun tatapusin ko na itong pag-uusap natin ngayon. Sa ibang araw na lang ulit tayo magkwentuhan. Makakaasa kayong makakapagpahinga kayo ng mapayapa simula ngayong gabi. Maraming salamat ho. Sige, aalis na kami. Ay, Diyos ko, salamat po. Naging maayos ang mga sumunod na araw ng pananatili namin ni Baste sa baryo. Simula nang makausap namin sina Mang Ador, hindi na ulit sila nagpakita pa sa amin. Maliban na lang kay Sonia, na kung minsan ay nakikita kong dumadaan sa tapat ng bakura namin at gumagala-gala. Naayon naman kay Ate Lorena, ay normal na raw sa babae. Pero kahit na ganon, hindi ko pa rin maiwasang hindi kabahan sa tuwing nakikita ko siya. Lalo na at palagi ko pa rin siyang nahuhuling nakatingin noon kay Baste. Malagkit ang tingin niya. Mukhang nangaakit. Pasalamat na lang ako at si Baste noon ay talagang wala yatang nakikitang ibang babae kundi ako lang. Gayong sobrang ganda talaga ni Sonia. Sa totoo lang, kung hindi lang namin alam na aswang siya noon, malamang ay kakabahan akong baka magawa niyang agawin sa akin si Baste. Tumagal din halos ng 1.5 linggo ang pananahimik na mga aswang madambi. Kaya naman kahit papaano noon ay nakampante na kami ni Baste at Ate Lorena. Bagamat patuloy pa rin naming kinukumbinsing sumama na lang sa amin noon ang pinsan ko. Pero talaga yatang yon ang pinakamalas na panahon ng pagsasama namin ni Baste. Dahil hindi rin nagtagal ang kapayapaan sa paligid namin. Sinasabi ko na nga ba't dito ko lang kayo makikitang dalawa? Nay, anong ginagawa niyo rito? Ano pa ba, Sebastian?
di sinusundo ka. Sa tingin nyo ba, dahil sa ginawa niyong paglaya sa poder ko, titigilan ko na kayong dalawa? Nay, halina ho kayo. Sa loob na lang ho natin pag-usapan to. Hindi ako papayag. Bakit ha, Charlene? Nahihiya ka bang may eskandalo ka rito sa lugar niyo? Hindi ka nga nahiyang ayain ang anak ko rito pagkatapos mong magpabuntis sa kanya. Nay, ano ba? Pwede bang hayaan nyo na ho kami? Lumayo na nga kami sa inyo pero talagang sinundan nyo pa rin kami. Ay talagang hindi ako titigil. Hindi ako titigil hanggat alam kong ang uniko iho ko nabubuhay pa rin sa kasalanan. Kailan nyo ba maiintindihan ang tanging gusto ko lang naman? Ang maikasal kayong dalawa. Ayoko lang na ipanganak nyo ang bata na isang bastardo dahil hindi pa kayo kasal. Malaking kasalanan sa Diyos yung ginagawa nyong dalawa. Literal na nanlaki ang mga mata naming tatlo ni Baste at Ate Lorena nang talagang ipagsigawan ng bagong dating na biyanan kong hilaw ang mga katagang yon sa labas ng bahay namin. Pero lalo pa akong kinabahan nang sa hindi kalayuan ay nakita kong nakatanaw sa amin si Sonia na ngayon ay may kakaibang ngisi sa labi habang titig na titig ito kay Baste. Sabi nang tumigil na kayo, Nay. Hindi nyo alam kung anong ginawa nyo. Sumusobra na kayo eh. Ano ba itong ginagawa mo sa akin, iho? Bitiwan mo ako! Bakit mo ako kinakaladkad? Uuwi na ho tayo. Kukuhanin ko lang ang mga gamit ko sa loob ng bahay at sabay-sabay na tayong babalik ng Maynila. Hindi na tayo ligtas dito. Ngayong alam na nilang sikreto namin dahil dyan sa kagagawan nyo, Nay. Ano? Anong sinasabi mo, Sebastian? Hindi kita naiintindihan. Mahal, narinig ni Sonia lahat. Alam ko, nakita ko siyang nakatitig sa akin, Cha. Kaya halika na. Mag-impake ka na rin ng gamit mo dahil aalis na tayo sa lugar na to habang may sikat pa ng araw. Diyos ko. Ate Lorena, sumama na rin kayo ni Lawrence sa amin. Oo nga, ate. Nakikiusap ako sa'yo. Sigurado akong kapag hindi nila kami nahuli, kayo ng anak mo ang pagbabalingan nila. Pero bago pa man matapos ni Ate Lorena noon ang isasagot niya, halos mapaigdat kaming lahat. Nang pagbukas namin ng pintuan ng kwarto, ay nakita naming nakadungaw sa bukas ding bintana doon, si Sonia. Titig na titig ito sa amin at ang lawak ng pagkakangisi na para bang napakasaya niya sa nalaman. Sonia, nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mo na kaming makaalis. Maayos naman ang pinagsamahan natin, hindi ba? Sige, aalis na kami. Noon yun, bago niyo kami naisipan ninlangin. Ngayon, alam ko na kung bakit kahit na alam kong may asawa si Baste, ay hindi ko pa rin maalis ang matinding pagnanasa ko sa dugo niya. Yun pala, hindi pa pala siya kasal. Binata pa siya. Sonia, please. Magkakaanak na kami ni Cha. Hayaan mo na kami. Sisihin mo yung nanay mo! Ayos na lahat sana eh. Kaso, pakialamera. Kaya nabuko tuloy kayo. Ano bang nangyayari dito, Sebastian, iho? At sinong babaeng yan? Pero wala nang sino man sa amin noon ang nagawang sagutin pa si Nanay Dele. Nang sa isang iglap, ay bigla na lang ibinuka ni Sonia nang napakalaki ang pakpak na tinatago niya sa kanyang likuran. Ni wala siyang pakialam noon kahit na bahagyang umuusok yon kapag tinatamaan yon ng papalubog na rin namang sikat ng araw na lalo pang nakapaghatid ng matinding kilabot sa buong katawan naming lahat. Diyos ko, anong klaseng nilalang yan? Aswang hunay! Isinara ko ng buong lakas noon ang bintana at mabilis na itinali ang kawad na panglak noon sa kawitan upang hindi na yun magawa pang buksan ni Sonia. Dahil doon ay sunod na kalampagan ang narinig namin sa labas. Pero maya-maya ay papalayong tunog naman ng pagaspas ng pakpak ang narinig namin. Biglang nanginig noon ang buong katawan ko sa sobrang takot. At nang mapansin yun ni Baste, ay agad niya akong niyakap. Pagkatapos,
Masama ang tinging ipinukol niya sa kanyang ina, na sa sobrang galit niya noon ay nagawa niyang sigawan. Tignan niyo kung anong ginawa niyo. Hindi lang ako ipapahamak niyo dahil sa masyado niyong pakikialam sa aming dalawa ni Cha. Pati ang sarili niyong apo at sina Ate Lorena madadamay. Nakakahiya kayo, Nay. Naturingan kayong makadiyos pero hindi niyo alam kung paano maging makatao. Mahal, Hindi. Huwag mo na akong pigilan, Cha. Matagal na ako nagtitipid dyan kay nanay. Matagal na niyang pinahihirap ang buhay natin. Alam niyo ba, Nay? Kung hindi sana kayo walang tigil ng pakikialam sa amin, di sana kasal na kami noon pa. Bakit ba hindi ko nagawang alokin agad ng kasal si Cha noon? Hindi ba dahil pinautang niyo ang perang inipon ko sa isang may sakit na ka-church member niyo na sumakabilang buhay na rin? At kung hindi lang sana kayo naging malapit kay Cha, hindi na sana namin kinailangan magpunta rito. At hindi na sana manganganib ang buhay namin dahil sa mga aswang na yan na kumukusunada sa akin ngayon. Baste, please. Tama na yan. Hindi to ang oras para magsisihan tayo. Kailangan na nating dalian dahil siguradong ipinapaalam na ni Sonia sa buong ang kanilang nangyari. Diyos ko po, ano itong nagawa ko? Patawarin niyo ako, anak. Patawarin niyo ako. Napaluhod na lang si Nanay Dele noon sa sobrang pagsisisi. Matapos niyang malaman ang tunay na nangyayari ng mga sandaling yun sa paligid namin. Pero dahil wala na kaming oras pa, minabuti ko na lang na kumbinsihin siyang kumilos na para makaalis na kami habang may sikat pa ng araw sa labas. Bilisan niyo na, Cha. Tumakas na kayo. Ikaw na bahala kay Lawrence, ha? Ano? Anong ibig mong sabihin, Ate Lorena? Patawarin mo ko, Cha. Pero hindi tayo makakaalis sa baryong to. Wala na tayong oras. Malapit nang lumubog ang araw. Wala rin tayong masasakyan. Kaya siguradong mahahabol nila tayo bago pa tayo makarating sa bayan. Pero, Ate Lorena! Ate Lorena! Cha, wag mo na siyang habulin. Wala na tayong magagawa kung ayaw talaga niyang sumama sa atin. Diyos ko, paano na si Lawrence? Wala na tayong magagawa, Cha. Halika na. Hinang-hina ako nung bigla na lang kaming tinakbuhan ni Ate Lorena habang ang anak naman niyang si Lawrence ay walang kaimo-emosyong sinundan lang ng tingin ng ina. Wala akong nagawa kundi ang hawakan na lang ang kamay niya at higitin para makalayo kami. Tita Cha, si Mama po. Sorry talaga, Lawrence. Pero desisyon ng mama mo yun. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa loob ng baryo dahil siguradong hahabulin tayo ni... Diyos ko po! Mahal! Ayan na siya! Nasundan tayo ni Sonia! Mahal, bilisan niyo ng tumakbo. Pero mag-ingat ka. Huwag kang madadapa. Mahal na mahal kita. Anong sinasabi mo dyan, Mahal? Anong... Mag-iiba ako ng direksyon, Mahal. Ako lang naman ang hinahabol niya, hindi ba? Ayoko, Baste! Huwag naman ganito! Wala na tayong ibang pagpipilian, Cha. Please, sumunod ka na lang. Pare-pareho tayo mapapahamak kapag hindi natin ginawa to. Anak, Nay, huwag na rin kayong kumontra. Ginagawa ko to para sa magiging anak ko. Hindi ako papayag na mapahamak ang mag-ina ko. Lalong-lalo na ang bata. Hindi pa man niya nasisilayan ang mundo. Kaya sige na. Sumunod na kayo sa akin. Umalis na kayo. Hindi ako papayag, Baste! Anong ginagawa niyo? Nay! Bibitiwan niyo ako! Bigla na lang akong hinawakan ni Nanay Dele noon sa braso at sinimulang higitin palayo. Sinubukan kong pumiglas pero hindi ko alam kung paanong hindi ko kayang pumalag sa kanya. Ang lakas pa rin ni Nanay Dele noon kahit na may edad na siya. Palibhasa ay mataas siyang babae at malaki ang bulto ng katawan na siyang pinagmanahan ni Baste. narinig mo ang sinabi ng anak ko, Iha. Halika na! Pero Nay! Patuloy pa rin akong nagpupubiglas noon sa kapit sa akin ng biyanan kong hilaw. Nang bigla na lang kaming magitla sa malakas na pagsigaw ni Sonia na noon ay lumilipad sa ibabaw ng ulunan namin. Napatingala kaming lahat, pati na rin si Baste, na noon ay akmasa ng tatakbo sa kabilang direksyon.
Bumabalik ang halimaw sa loob ng baryo. Ganon din yung iba pang aswang na kasama niya. Nagliliparan sila pabalik. Ano nangyayari? Si Mama po. Anong ginawa ng mama mo, Lawrence? Pero hindi na ako nagawang sagutin ng bata. Dahil ito naman ngayon ang nagsimulang magtatatakbo pabalik sa baryo. Sa pagkakataong yon, hindi na ako nagpapigil pa at bigla ko na lang sinundan si Lawrence. Hinabol ko siya sa pinakamabilis na paraang kaya ko. Alam kong delikado ang ginawa kong yon at sigurado kong may magsasabi sa inyo na katangahan ang naging desisyon ko. Pero hindi talaga kaya ng konsensya ko na hayaang makain lang o masaktan ng aswang ang pamangkin ko. Cha, ano ba? Tumakas na tayo habang may pagkakataon pa. Bilisan mo na, Iha. Pero hindi na talaga ako nagpatinag. Kahit na anong tawag sa akin ni Baste at ng biyanan ko. Basta lang tumakbo ko at sinundan si Lawrence. Hanggang sa makabalik kami sa bahay na tinuluyan namin ng ilang araw. Ni hindi na ako tumingin noon sa paligid. Pumasok na lang ako sa bahay dahil sa sobrang pag-aalala ko kay Lawrence nang hindi iniisip na baka may naghihintay sa amin sa loob. Cha, Ate Lorena? Ate Lorena, ano nangyari sa'yo? Bakit duguan niya ang kamay mo? huwag kang mag-alala, Cha. Hindi naman sa akin ang dugong to. Anong ginawa mo, ate? Ginawa ko lang kung ano ang dapat ay matagal nang ginawa ng taga rito. Anong ibig mong sabihin? Wala nang aswang na manggugulo rito, Cha. May pugat na ulo! May pugat na ulo dito sa pintuan! Diyos ko po! Tumutulo pang dugo! Cha! Sinong pumugot ng ulo ni Mga Dor? Ako ang may gawa niyan. Nagawa ko. Sa wakas nagawa ko ng iganti ang asawa ko. Sa wakas, nagawa ko ring parusahan ang pumatay sa kanya. Ate Lorena, akala ko ba hindi pa patay si Kuya Nelson? Iyon ang gusto nilang paniwalaan namin ng anak ko, Cha. Para hindi kami umalis ng baryong ito. Pinalabas silang iniwan kami ni Nelson dahil naduwag ito ng makusunadaan siya ni Sonia. Pero lingid sa kaalaman ng mga walang hiyang aswang na yun, nandoon ako ng gabing yun. Nakita ko mismo ng dalawang mata ko kung paano nila dinukot mula sa dibdib niya ang puso at iba pa niyang lamang loob. Nandun ako, Cha, habang pinagpipista nila ang asawa ko. Para bang karning baboy. Matapos siyang hindi pumasa sa pamantayan nila ng pagiging hari. Si Mang Ador mismo ang nag-utos sa demonyita niyang anak na patayin ang kinakasama ko. Diyos ko po, Ate Lorena. Kaya ba ayaw mong umalis sa baryong to? Naghihintay ka ng pagkakataong makaganti sa kanila. Ganun na nga, Cha. Pasensya na kayo at nadamay ko pa kayo. Narinig niyo ba yun? Siguradong galit na sila ngayon. Lalong-lalo na si Sonia. Paano yan, Ate Lorena? Paano kung balikan tayo ng angkan ni na Sonia? Halika na! Umalis na agad tayo rito! Hindi, huwag kayong mag-aalala, Cha. Basta, dahil hindi nila gagawin yun. Paano ka naman nakakasigurado dyan, ate? Diba? Nabanggit mo sa amin nung mga nakaraang araw na delikado sila at iba sila kung magalit. Oo nga naman, ate. Nagawa mo naman ang gusto mo, di ba? Naiganti mo na ang asawa mo, kaya halika na. Sumama ka na sa amin sa Maynila. Huwag kayong kabahan. Makakahinga na tayo ng maluwag ngayon. Yung wala nang tumatayong hari sa angkan nila, wala na silang kayang gawin sa atin. Anong ibig mong sabihin? Kaya ganyan na lang sila kaaligagang humanap ng papalit ng hari kay Mang Ador. Yun ay dahil naghihingal na rin naman siya sa sobrang katandaan. Halos patay na ang katawang tao niya.
At ang angkan ng mga aswang, hindi pwedeng mabuhay na walang kinikilalang hari. Dahil ito ang nagbibigay sa kanila ng lakas. Hindi nila kaya kapag wala silang hari. Mahina sila. Kaya nakakasigurado kung hindi nila magagawang sugurin tayo. Sa wakas, Cha. Sa wakas, malaya na ulit ang baryong ito. Eksaktong pagkasabi noon ni Ate Lorena, bigla siyang tumanaw sa hanggang ngayon ay nakabukas pa ring bintana ng bahay namin. Kaya naman, napalingon na rin kami sa tinitignan niya. Kitang-kita namin ang halos sunod-sunod na pagliliparan ng mga aswang sa himpapawid, gamit ang malalaki at nakapangingilabot nilang mga pakpak. Nag-aalisa na sila sa baryo. Tignan niyo yung mga dating bahay na tinirahan nila. Nasusunog na yun ngayon. Ang baho ng amoy! Amoy nasusunog na naman! Takpan yung ilong niya! Bakit ang itim ng usok na nanggagaling dun sa nasusunog na bahay? Sinusunog kasi nila yon, kasama ang katawan ng yumao na nilang ngayong pinuno. Kaya ganyan ang amoy niyan. Dahil matagal naman nang nabubulok ang loob ng katawan ng mga aswang na yan. Bakit nila sinunog? Para wala tayong maipakitang ebidensya sa mga pulis, sa mga tao. Sakaling maisipang ikwento ang tungkol sa pamamalagi nila rito para hindi tayo paniwalaan ng iba. Saan na sila ngayon pupunta niyan, ate? Magtatago na siguro sila, no? Kasi wala na silang hari eh. Pero sunod-sunod ang naging pag-iling ni Ate Lorena, Madam B. Kaya naman nalukot uli ang mukha ko. Hindi, Cha. Mali ka. Sigurado kung magpapalakas lang ang mga yan, hahanap ng bagong lugar kung saan sila pwedeng mamalagi. Tapos, hahanap sila ng panibagong lalaking pwede nilang gawing halimaw na gaya nila para magsilbi nilang bagong hari na mamumuno sa kanila kasama si Sonia. Pero hindi naman na siguro sila babalik dito, ano? Hindi na. Gaya ng sabi ko sa'yo, Cha. Hindi naman nila binabalikan ng sino mang pumatay sa hari nila. Kagaya na lang sa mga lobo. Oras na mapatay mo ang kanilang pinuno, ang magiging tingin na nila sa'yo ay malakas. Kakatakutan ka na nila. Pero teka, ate. Paano mo naman nalalaman ang lahat ng to? Saan mo nakuha yung mga impormasyong yan? Kay Nelson. Bago kasi nila siya mapatay, nagawa muna niyang ikwento sa akin ang lahat ng impormasyong nakuha niya. Nang magpanggap siyang minamahal ni Sonia, malapit na talaga siya noong italagang bagong hari ng mga aswang na yan, kaso nahuli nila siyang naglalagay ng pangontra sa aswang doon sa mismong inihahaing pagkain kay Mang Ador. Iyon ang dahilan, Cha, kaya hindi siya pumasa sa kanilang pamantayan. Isa kasi sa mga kailangan nilang makita sa lalaking mapipili nila ay ang pagiging matapat na kaalyado ng kanilang lahi. Kailangan talikuran mo ang pagkatao mo bago ka pa maging aswang. Dahil kung hindi mo gagawin yun, gagawin ka nilang pagkain. Tulad ng sinapit ni Nelson sa kamay nila. Diyos ko po. Si Kuya Nelson. Kawawa naman siya. Nagsakripisyo pa lang dati mong kinakasama, Ate Lorena. Kaya nga sobra na ang galit ko sa mga aswang na yan. Matagal ko na talagang planong gantihan sila. Kaya gusto ko rin magpunta rito si Cha. Para kung sakaling hindi ako magtagumpay, may mag-aalaga at titingin pa rin sa anak kong si Lawrence. Napakadelikado ng ginawa mo, ate. Muntik ka nang mapahamak. Ganun naman talaga ang buhay, Cha. Unahan lang yan. Kung hindi ko ginawa yun, siguradong patay na tayong lahat ngayon. Nagyakapan na lang kami matapos ang pangyayaring yon, Madam B. Halos hindi na nga ako noon matigil sa pag-iyak kung hindi lang ako inawat ni Baste. Mahal, tama na yan. Makakasama yan kay Bibi. Naghalo-halo na kasing emosyon ko, mahal. Takot, awa, at saya na sa wakas. Okay na rin tayo. Ito ang gatas, Cha.
Inumin mo at nang makalma ka. Pagkatapos, magpahinga na lang din muna tayo, ha? Teka, huwag muna kayong makampante. Bakit naman, Honay? Tingnan niyo itong ulo ng aswang. Bigla na lang may lumalabas sa bunganga niya. Ano? Lumayo ho kayo dyan sa pugot na ulong yan, Aling Deli. Baka kayo ang talunan niyang mutya. Kanina ko pa hinihintay na lumabas yan eh. Sa wakas, nagpakita na rin yan. Mutya? Oo, Cha. Yang mutyang lumalabas sa bunganga ni Mang Ador. Yan ang halimaw na nagbibigay sa kanila ng kakaibang gutom at lakas sa mga aswang. Yan ang ginagamit nila para makapanghawa at maipasa ang pagiging aswang nila. Kaya dapat dyan, pinapatay. Bigla na lang nung tinusok ni Ate Lorena ng kutsilyo ang bunganga ng nakasabit na pugot na ulo ni Mang Ador. Bago pa tuluyang makalabas doon, yung malaking gagambang kulay na itim na mabalahibo at talagang nakapandidiri ang itsura. Dinig na dinig pa din namin kung paano biglang napisat yun dahil sa ginawa ng pinsan ko. Halos bumaliktad naman ang sikmura ko dahil pagkatapos niyang gawin yon, nakita naming unti-unting nalaglag ang mga laman at balat ng ulo. Na para bang bigla na lang itong naagnas at nabulok. Diyos ko, tapos na ba? Wala na bang iba pang mangyayaring nakakakilabot, Ate Lorena? Hindi ko na kinakaya mga nangyayari ngayon. Oo, Cha. Tapos na. Magpahinga na kayo. Kinabukasan, nagising na lang ako sa sobrang ingay na naririnig namin sa may salas ng bahay. Kaya napilitan akong bumangon at tignan kung anong nangyayari. Gulat na gulat ako nang makitang sobrang dami naming bisita noon. Karamihan mga kabaryo namin na hindi maipinta sa saya ang mukha. Kahit sila, hindi raw makapaniwala na nagawang patayin ni Ate Lorena si Mang Ador. Nagawa niyang palayain laban sa nakapangingilabot na kamay ng anggang yon ang baryo namin. Pagkatapos ng lahat ng yon, nagkasundo sina Ate Lorena at mga kabaryo namin na hindi ipagsasabi ang lahat na nangyaring yon. Para maiwasang makatawag kami ng pansin, lahat kasi halos kami doon ay gustong manatiling simple at tahimik ang buhay namin. Kaya naman hanggang sa mga oras na ito ay nanatili pa ring lihim na minsan sa buhay namin sa baryong yon ay nagkaroon kami ng ganitong karanasan. Hanggang sa lumipas na ng lumipas ang panahon, bumalik na rin sa normal ang buhay naming lahat. Nang kaparehong taong yon, pagkatapos kong manganak sa panganay namin ni Baste, nagdesisyon kaming magpakasal. Doon din mismo sa baryong yon. Kalaunan nagkasundo na rin kami sa wakas ni Nanay Dele. Lalo na at humingi naman siya ng tawad sa amin ni Baste para sa mga nagawa niyang kasalanan sa amin. Pero mas natuwa siya nung sa wakas ay nagpakasal na kami sa simbahan. Nagkaroon pa kami ni Baste ng 3 anak sa mga sumunod na taon at salamat sa Diyos dahil kahit kailan ay hindi naman na ulit kami nakaranas na inaswang kami o ang mga anak namin. Si Ate Lorena naman nakapag-asawa at nagmahal ulit sa pangalawang pagkakataon. Hindi niya sinabi sa asawa niya ang naging karanasan namin ito at nirespeto naman namin yon. Kahit ang pamangkin kong si Lawrence, nanatiling tikom ang bibig tungkol sa bagay na ito. Sa ngayon po, Madam B, malapit na akong mag-senior citizen. Nakahiligan naming mag-asawa na makinig sa channel nyo. Dahil talagang nakaka-relate kami sa mga kwentong inilalabas ng inyong programa. Dahil doon, kaya naman naisipan ko ring magbahagi ng akin. Kaya sana ay nag-enjoy kayo sa pakikinig. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento.
Maraming salamat uli sa inyo, kwentong takip silim. At nawa ay ipagpatuloy nyo pa rin ang ginagawa niyong pagsasalaysay ng mga kwento at karanasan namin. More power po sa inyo. Muli, ito nga pala si Cha. Hanggang dito na lang.